I believe, meron po kayong series, pero sabi ni Pastorahan, pwede naman daw po mag-series break. So, series break muna tayo. Okay, good morning and welcome po sa inyong worship this morning. Isa pong kagalakan ang muling makabisita sa inyo at makapag-share ng goodness at ng salita ng Diyos. Tayo nga po sandaling manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Heavenly Father, we come before you with grateful hearts. Thank you, Father God, that this morning, once again, may opportunity kami, Panginoon, na makapaglingkod, makinig, Panginoon, na yung salita at higit sa lahat, Lord, matuto. We invite the presence of the Holy Spirit to fill this place. I-guide mo ang aming mga thoughts, Father God, yung aming kaisipan na minsan, Lord, ay pinaiisip habang tayo nasa worship. Sinasaway namin yon. We submit, Lord, our spirit to the Spirit of God. At hayaan, Panginoon, mag-focus kami sa iyong kabutihan, Lord, sa umaga ito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi na, Amen. Okay, so, ang topic po natin ngayong umaga is about trusting the goodness of God. Ayan. So, sabi po sa Psalms 34:8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Ito pong praise na to, taste and see that the Lord is good, comes from Psalms 34 sa Bible. It invites the people to personally experience the goodness and faithfulness of God. In Psalms 34 po, ito ay sinulat po ni David. Sinasabi niya, tinatawag niya, tayo ay magpuri sa lahat ng circumstances sa ating buhay at ini-encourage niya ang bawat isa na ito ang ating gawin. Bilang mga Kristiyano, wala na siguro tayo ibang gagawin kundi magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Sabi dito, taste and see that the Lord is good means to personally experience and appreciate God's thoughts, God's goodness in our lives. So, dapat personal po natin nararanasan ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Diba? So, sino po dito ang nakakaranas ng goodness ni Lord? Taas ang kamay. Ayan, lahat naman tayo, diba? Taste means to experience or to try something for yourself. So, we need to taste to prove that this is delicious, diba? Sabi nilang, diba, dito kayo, kumakain kayo pag diba, pag Sunday. O, may baon si Ate Cynthia na napakasarap daw na adobo na maraming bawang at ang bango-bango. Tapos sabi niya, ang sarap. Naaamoy natin, pero sabi natin, ang sarap, pero hindi mo nalalasan at natitikman to, hindi mo, kakainin o titikim, di ba? So sabi niya nung kaibigan ko, ang sarap, ang sagot naman, iba, hindi kami naniniwala. Di ba? Hindi ka naniniwala kasi hindi mo man natikman, okay? So yun naman daw, see, it refers to gaining understanding or insights. Yung makita mo ay para magkaroon ka ng understanding or insight doon sa ating nakikita. Kaya nga yung iba, di ba sinasabi, to see is to believe. Pag nakita ko, maniniwala ako. See that the Lord is good means to recognize and acknowledge God's goodness sa ating buhay. It encourages us to observe the blessings, the love, and grace. Sabi dito, maaari natin sabihin, mabuti ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay ko, o kaya naririnig natin, pero mas maganda po mismo na tayo ang naka-experience kaysa doon sa mga naririnig lang natin, di ba? Sasabihin, ay, ang ganda ng buhay, ay, ang sarap, ay, ang sarap. Pero, nakikiride lang tayo, hindi natin nararamdaman talaga ang totoong goodness ng Panginoon. Bakit minsan daw, di ba? Hindi natin masabi at maramdaman ang goodness ng Panginoon. Di ba sabi ng verse, taste and see that the Lord is good. Amen? Kung nag-agree tayo dito, sabihin nga natin na malakas na amen. Amen. Nag-agree tayo, di ba, taste and see. Minsan hindi natin ma-enjoy ang goodness ni Lord because of uncertainties sa buhay natin. Ano daw ba yung mga uncertainties sa buhay natin? Uncertain times refer to periods when the future feels unpredictable,
unstable, or unclear. Yan, di ba? Ito yung mga uncertainties na dumadating sa buhay natin na hindi natin makikita, minsan hindi inaasahan. Minsan it's not clear. This can be caused by various circumstances. Ano po ba minsan yung nagiging cause ng uncertainty sa buhay natin? Meron tayong personal crisis, katulad ng health issues. Sino ba naman ang magsasabing ikaw ang lakas-lakas mo ngayon, biglang bukas, ikaw ay nasa hospital o nasa balid ng karamdaman, sudden illness or injuries that can change our lives unexpectedly. Financial struggles, ang laki ng kita mo ngayon din, sa ating kinabukasan, sabi ng boss mo, close ng office natin. Diba? Uncertainties. Nagkakaroon ng global events, nagkaroon ng pandemic, wars, political instability, and other global crises. Ito po yung mga hindi inaasahan. Who would ever think na tayo sa ating generation ito makaka-experience ng pandemic, di ba? Naririnig lang natin yung may mga pandemic, pero tayo hindi, di ba? Life transitions. Nagkakaroon ng change in jobs, moving to a new place, starting or ending relationships. Di ba? Nandito ka nakatira, bigla sinasabi, next week, lilipat ka na, ma-assign ka sa other place, di ba? Moving to a new place. Naku Lord, dito na kami lumaki, dito na kami, tapos all of a sudden, we have to vacate this place and we have to move to a new place. Di ba mga uncertainties yun? Nagkakaroon ng mga starting or ending of relationship, o diba, dati malungkot ka, biglang all of a sudden may love life kasi may bagong love life. Okay, diba? Or ending relationships, all of a sudden there was death in the family. Natural disasters, events like earthquakes, flood, and other disasters, which is dumadating talaga. Ako po naka-experience ng uncertainty when it comes to ending relationships. Bakit po? Because there was death. Alam niyo po, parang last month, August to September, 4 deaths na very close to us. Di ba? Una-una po, yung aking pamangkin namatay. Sumunod po si tita natin, si tita Betty. Ang next po is a very young member natin sa Morong, talaga namang 15 years old, namatay. And then, yun pong boss ko sa Sun Life, namatay. So, kumbaga parang every week yun, nandun ako sa libing, tatawag, namatay na si naglilibing kami, namatay na si di ba? These are mga uncertainties ng buhay. During uncertain times, it is common to experience anxiety, fear, or confusion because there is a lack of control or clarity about what will happen next. Hala, paano na yan, di ba? Sometimes they come without a warning. Alam niyo po, talagang ito yun, uncertainty, dumadating ng walang babala. Okay. These moments often challenge people to rely on their faith and inner strength. Ito na lang po ang ating kakampi dito, di ba? Tayo ay manampalataya at magkaroon tayo ng inner strength. Anong source nun sa ating paglapit sa ating Panginoon? Dahil po dyan, meron po tayong 3 pag-aaral na malalaman ngayon. We must learn to trust the goodness of God in uncertain times. Number 1 is trust God's goodness in uncertainty. Sabi nga natin, may nangyayari na hindi natin inaasahan. So, anong gagawin natin? Tayo ay magtiwala sa kabutihan ng Diyos in uncertainties. Sabi po dun sa Psalms, ulitin natin, taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. Even in the most unpredictable times, God's presence is steadfast. Ibig sabihin po, hindi nagbabago ang ating Panginoon kahit magkaroon ng unpredictable changes sa ating buhay. He is not a distant or far away God or unaware of our struggles. Hindi po ganun ang ating Panginoon. Hindi basta nangyayari lang to parang walang pakialam ang ating Panginoon. But He is always near, offering us strength and support when we feel overwhelmed with all these challenges. Alam niyo po ba, di ba talaga namang nakakawindang? Ano pa nangyayari? Sa dami ng iba't ibang klase ng problema, na-overwhelm tayo. Sana ma-overwhelm tayo sa mga blessings. Pero minsan na-overwhelm tayo dahil sunod-sunod ang pagsubok.
At wala tayong control dyan. Sabi nga nun, parang sa pakiramdam mo, Lord, ang layo mo naman. I remember po, yung isang bata, yung sinasabi nun, mga nasa Sunday school pala sila, come on, let's pray na, kids. Sabi ng isang bata, ha? Mag-pray tayo? Eh bakit? Eh kasi ang layo-layo ng Diyos. Sabi niya gano'n, naririnig kaya niya tayo. Alam mo, doon sa kanyang inosenteng kaisipan, ang tingin niya is napakalayo ng Diyos at hindi naririnig ang kanyang panalangin. Sana naman tayo po, hindi ganyan ha, na, Lord, naririnig mo ba ako? Nakikita mo ba, Lord, ang aking sitwasyon, di ba? Because for sure, God is with us. Trusting the goodness of God in uncertain times can be challenging, but deeply rewarding. Naniniwala po ba tayo na itong challenges na ito, yung mga uncertainties na dumadating sa buhay natin, challenging lang, pero rewarding. Bakit po rewarding? Sapagkat pag nalampasan natin, wow, ang sarap. Di po ba? Sino ba dito ang nabuhay na ng 50, 25, 30 na hindi nakaramdam ng challenges sa buhay? Wala pong ganun, di ba? Sapagkat lahat tayo ay dumaan doon. At ano po nangyari? Doon sa mga na yun, babalikan na lang natin sila di ba? Because we survived. Si David po, makita natin kung paano siya nag-trust sa goodness ng ating Panginoon. Ano po ba ang ginawa ni David during uncertain times? Alam niyo po, he wrote many psalms, expressing his fears but also reaffirming his faith to God's protection and love. Si David, hindi po normal yung buhay ni David sa kanyang mga pinagdaanan. Ang dami po niyang challenges. No siya po ay nag-face, yung kanyang buhay is in danger. Siya ay tumatakbo sapagkat siya hinahabol ni Saul. At hindi lang po yung dealing with his personal failures. Di ba? Haring David, kung titignan natin, ang dami rin pong palpak na nangyari sa buhay niyan. Pero ano po nangyari dito? David remembered God's past faithfulness at yun ang pinakawakan niya. Hindi po siya nag-stay doon sa kung ano yung overwhelming challenges ng buhay niya. Nagpatuloy siya. Nagsulat daw siya ng mga psalms, umawit siya. So marami pong mga salmo na nagawa ang ating si King David. At during that time na siya ay nasa ganong sitwasyon, ano po ang pinanghawakan niya? Pinanghawakan niya ang mga promises ng ating Panginoon. So this deep relationship and reliance on God's character help him maintain hope and courage in challenging circumstances. During this time po na siya ay into deep trouble, ang pinanghawakan niya ay ang hope and courage na merong isang Diyos na kaya siyang itawid. Mahirap po pag nasa uncertain times ka at wala kang pinanghahawakan. Amen po ba? Ayan. Okay. So, mahirap po pagka uncertain times ka na wala kang pagkukunan ng pambayad sa school, pambayad. Lagi ko narinig kay Pastora Hana yan, kay Judith, di ba? Di ba? Wala kang pambayad, di ba? At ang ating huling pupuntahan ay sino pa? Si Bombay, di ba? Bakit? Ito yata ang makakalipas sa aking problema. Hindi po, di ba? David reflects on God's faithfulness. Si David po, tinignan niya yung kanyang past at hindi po yung kanyang present situation. Tanong ko sa inyo, paano ka itinayo ni Lord in uncertain times? Remember His past faithfulness as a foundation for trusting God now. Number one is, siguro, paano ka naman makakapag-trust kung wala kang promise ng ating Panginoon? So, we need to focus on the verses that will remind you of God's goodness. Diba? Marami po yan. Kung iisa-isahin natin, hindi po kaya ng isang notebook natin, isulat nyo yung promises ng Panginoon. Bakit po kinakailangan na may hawak ang promise ng ating Panginoon? Sapagkat in times of challenges, in times of uncertainty, meron kang babalikan ng pangako ng Panginoon. Amen? Napaka-importante nun every day, di ba?
may binibigay na pangako ang Diyos if we will just read the Word of God. Kasi di ba nga sabi, ang fear not, do not be afraid, almost 365 or 366 times na sinabi yan sa Bible. So, ibig sabihin, in every day of our lives, sinasabi ng Panginoon, fear not, don't be afraid, huwag kang matakot. Pero kung hindi natin alam ang promise ng Panginoon, ano yung panghahawakan mo? We need to share our fears and doubts sa ating Panginoon pag dumating ang uncertain times. Yun po yung talagang you should be honest in coming to God. Lord, ito po talaga ang aking nararanasan. Ito po ang aking nararamdaman. Ito ay nakakapagpalalim ng ating relasyon sa Panginoon at ito ay nagbibigay sa atin ng peace. Ang ganda ng ating kinanta kanina, You Are the Peace. Yan po yung mga kantang natin noon, ni Cynthia, di ba? Pero alam niyo po, ang gaganda, yung mga messages ng mga songs noon, talaga po namang grabe. And you are the peace. Pag tayo po ay lalapit sa Panginoon, ano makukuha natin yung promise niya at yung peace na ipinagkakaloob niya. Sabi niya, the peace that the world cannot understand. Bakit hindi ka maintindihan ng mundo? Kasi kayo lang ang nagkakaintindihan ng Panginoon. Kahit sabi ganyan, malakas ang bagyo, wasak na ang bahay nyo, umuulan na, ganyan-ganyan. You have that peace. Sabi ng kapitbahay mo, nakakapagtaka naman itong kapitbahay natin. Bagyong-bagyo na, wasak na ang kanilang mga bahay. Bahag-baha na, pero meron tahimik sila. Bakit? Because that is the peace na hindi maintindihan ng mundo na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Trust even when things are uncertain. Remember that God is in control and works everything according to His purpose. Bakit? Nangyayari lang ba ang uncertainty sa buhay natin para lang wala? Hindi po. Because laging may purpose ang Panginoon na natin matututunan. His goodness isn't defined by circumstances but by His nature. Hindi daw madidefine ng ating Panginoon ang goodness ng Panginoon because of the circumstances, but His nature. Ano ba ang nature ng ating Diyos? Dapat alam natin ang nature natin, that He is a loving God, that He is a faithful God, that He is a forgiving God. Pag alam natin kung ano ang nature ng God na ating pinaglilingkuran, sabi nga dito, hindi daw tayo masyadong naapekto, hindi tayo na-overwhelmed sapagkat alam natin na control ng Diyos ang mga pangyayari. Di ba? Kahit gaano kalakas ang bagyo at tayo'y takot na takot, control yun ng Panginoon. Siguro sabi ng Lord, babagyo ng tono-tono ng isang oras. Ano nangyayari ng isang oras na yun? Overwhelmed tayo sa takot. Hindi na tayo makatulog. Pero control yun ng Panginoon because after 1 or 2 hours, titigil yan. Diba? Wala pong bagyong tuloy-tuloy na nangyari. Meron bang nagsimula ng bagyo, baby naman, ngayon bagyo pa rin. Wala pong ganun. Because that is controlled by God. Be patient and we need to surrender. Let go of the need to control the outcomes. Trust God's timing is perfect and He can bring good even from hardship. Amen. Sabi dito, trust daw natin ang timing ng ating Panginoon is always perfect. Akala mo lang, bakit ngayon biglang nangyari ito? Sabi mo, Lord, bakit ngayon? Would you believe na iyan ay nangyari lang? Hindi po, because that is the perfect timing of God. Okay, number 2. Trust God's goodness is our refuge. Ang kabutihan ng Panginoon ay ang ating sandalan. Ano nga ba ang refuge sa Tagalog? Hindi ko Tagalog? Sandigan? Okay. Sabi sa Psalms 11, tayo. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Sabi niya, blessed is the one who takes refuge in Him. God is our protector and source of comfort in difficult times. Bakit kinakailangan daw natin ng protector, ng sandalan, ng masisilungan? Kasi daw ang buhay natin ay hindi laging maayos. Tama po ba? Okay. Dahil may mga manloloko,
ang buhay natin ay laging at stake. Hindi natin alam kung tama ba yung mga nakakasalumuhan nating tao. Ano daw ba ibig sabihin ng refuge? Refuge refers to a safe place or shelter where someone can seek protection or comfort, especially in times of trouble or danger. Diba, ito lang yung refuge, isang maayos na paglalagakan natin. Halimbawa ba, tayo mga estudyante pa, di ba maghapon tayo nasa school, tapos takbuhan tayo uwi ng bahay. Bakit ang saya-saya natin makauwi ng bahay? Bakit? Nandun tayo makakapagpahinga. Pagod tayo the whole day. Diba? Naglaro, nag-aaral, napagalitan ng teacher, lahat. Tapos takbuhan na tayo uwi. Bakit? Wow! I'm in a safe place. Yung ating bahay nandun na. Bakit? Eh dun kakalkal na tayo ng kakakain. Nay, anong merienda? Diba? Anong maiinom? Sino una hinahanap natin? Ang nanay natin. Bakit? Sabagat alam natin, may inihanda talaga ang nanay natin. Ano ka tinanong yung rep, yung kaldero, di ba? Kung ano yung mga tinakpan doon. Bakit? I'm safe. Di ba? Andito sa bahay ko. Lahat, di ba? Lahat pwede natin gawin. You are out of danger. Meron daw tayong tatakbuhan. Meron tayong pupuntahan. Meron tayong masusumbungan. Masusumbungan. Eh yung iba, tulpo nagsusumbong di ba? Yung mga mag-asawang hindi magkasundo, tulpo agad, di ba? Pag hindi, pagkulan ng pera, kay Bombay naman ang punta. Pero sabi dito, God can be a place of safety by providing spiritual support, guidance, and peace during difficult times. So as a child of God, sino nga po ba dito ang mga anak ng Diyos? Magsabi na malakas na amen. Amen! Ayan. So kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, alam mo na ha, alam mo na. Sabi mo sa katabi mo, alam mo na. Kung kanino ka tatakbo, di ba? Hindi kay tulpo, dahil mag-asawa, di ba? Ang tatakbuhan natin ay ang Diyos, di ba? As a child of God, let us find comfort in prayer, scripture reading, a sense of divine presence which can help alleviate our fear and our uncertainty. This is our church. This is our home. Diba? Pag tayo po ay may mga challenges sa buhay, punta kayo, takbo kayo dito sa inyong church. Bakit? Masusumpungan nyo dito ang presensya ng Panginoon. Dito makakarinig tayo ng salita ng Diyos na kung tayo ay nalilito, na i-guide tayo ng tamang pag-iisip at tamang desisyon. Diba? Nandito po ang ating mga spiritual parents, ang ating pastor, ang ating mga elders, nandyan sila. Sapagkat sila yung inatas ng Panginoon na makakatulong sa atin when it comes out this spiritual growth. We can turn to Him for comfort and shelter, knowing that His promises never fail. And He is a solid foundation when the world around is shifting. Ayan, pag ang mundo mo pakiramdam mo, Lord, ano ba to? Ang gulo-gulo na, di ba? Nasishake na ang aking faith, nasishake ang aking pagka-Kristiyano. Di ba sabi dito, balik lang ulit tayo doon sa shelter, as safe refuge, and that is ang ating Panginoon. We must understand God's character because God is described throughout the Scripture as a refuge, a place of safe and protection. Remember all the promises of God. Experience natin yung mga past experiences natin, di ba? Yung mga past failures natin. Pero sabi nga dito, we need to reflect. Balikan uli natin. Siguro, ngayon nagkakaroon ako ng ganitong challenges sapagkat hindi ang Panginoon ang naging refuge ko during that time. Marami yun eh. Hindi lang po sa isa o sa Kristiyano. I believe all of us, dumating yung time na hindi yung Panginoon ang naging refuge natin. Gumawa tayo ng sarili nating refuge. Ano yun? Siguro instead na yung Panginoon ang ating unahin, inuna natin yung ating friends. Doon tayo nagsabi. O kaya instead na pumunta tayo sa church,
nagpahinga. Ito po nakakatuwa talaga sa mga Kristiyano. Ang ganda-ganda ng buhay. Masaya-masaya ang Kristiyano naglilingkod. Nagkaroon po ng uncertainties. Alam niyo po ang ginawa nung nagkaroon ng uncertainties, hindi mo na ako mag-church. Naku po, hindi lang po yan dito. Ay, sa amin din po nangyayari. Nasaan si ano? May challenge po, may uncertainty sa buhay. Kaya, magpapahinga muna. Mali. Sabi mo nga, at sa katan mo, mali. Pag tayo po ay nasa panahon ng uncertainty, the more na dapat tayo magpatuloy, the more na dapat tayo magpainit, the more na dapat nandito tayo naglilingkod sa church. Bakit po? Kasi yung sandaling magpahinga ka, ano sinasabi? Hindi laging maayos ang buhay. That Satan is like a roaring lion ready to devour. Diba? Yung sandaling ikaw ay magpahinga. Minsan nagtampo ba kay Lord? Diba? Meron kang tatampo kay Lord. Grabe yan. May ibang tatampo kay Lord pa nagtampo. Samantalang si Lord binibigay na lahat. Diba? Papahinga muna ako. Ano gagawin mo? Doon na ako sa bahay. Diba? Manunood, ganyan. Hindi po yun. Diba? Dapat lagi nandito sa bahay ng Diyos. Busy sa ministry. Busy naggagawa ng mga discipleships, di ba? Sabi nga dito, naalala mo ba ang yung mga difficult times when God sustain you but you trust in His future faithfulness at yung faithfulness mo nag-grow. So, naalala ba nung ikaw ay nagkaroon ng challenges sa buhay, pero nagpatuloy ka, ano nangyari? Yung iyong faith ay mas lalo lumalim. Knowing that God is in control and that nothing escapes His notice can bring comfort in times of trouble. We can trust God and that God sees our situation and is a refuge for us even when things seems chaotic or out of control. Akala natin, chaotic na yung ating sitwasyon, wala tayong control, but rest assured na ang ating Panginoon ay nandoon. In the midst of his trial, si King David po, nasumpungan niya kanyang sarili dahil sa dami doon po sa wilderness. At yun po yung isa doon yung siya po ay habang tumatakbo dahil siya ay hinahabol ni King Saul. At yung si David po at yung kanyang mga kasamang mga sundalo, nagpunta po sila doon sa cave Adullam. Surrounded by darkness and danger, David cried out for God in mercy. Alam niyo po, desperado na si David. Hinahabol siya, kanyang mga tao, wala silang mapuntan, at napunta po siya sa isang kuweba. At dito po, ito yung kanyang prayer na talagang umiyak na siya sa Panginoon. At sabi niya sa Psalms 57:1, have mercy on me, my God. Have mercy on me, for in you I take refuge. Lord, your mercy, yung awa mo kailangan ko sa oras nito. I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. Hindi ako aalis sa iyong presensya. Doon ako sa shadow of your wings, doon ako mananahan sapagkat alam ko na safe ako doon hanggang matapos itong pagsubok na ito. Even po si David, di ba, makikita natin, doon siya umasa sa ating Panginoon. This verse beautifully convey a plea for God's protection and mercy. Okay, at ano po nangyari? David emerged not only as survivor, but as a leader, strengthened by his faith. Okay, so number 3 na tayo. Trust God's goodness instead of clarity. Sabi po dito sa Psalms 119:105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Even when we don't understand why things happen, we can trust God's sovereignty. Ano po ba yung clarity? Sabi dito, trust God instead of clarity. Clarity, ibig sabihin po dito, refers to the quality of being clear and easy to understand. It can relate to ideas, situations, or feelings, providing insights and reducing confusion. Di ba? Pag clear, wow! Kitang-kita mo na parang, sabi nga, mirror. Very clear. Nakikita mo, di ba?
But ang ating Panginoon po, He sees the bigger picture and is working everything for our good even in times of difficulty. Trusting Him during uncertain times strengthens our faith and draws us closer to God. Pero why do we need to trust God's goodness instead of clarity? Dahil minsan gusto natin may sagot God si Lord sa lahat ng tanong natin. Amen ba? Ayan. So, katulad mo ng isang namatay, sabi niya, Lord, hindi ko maintindihan matuloy na ang aking anak. Di ba? And wala rin po tayong sagot na maibibigay, di ba? Gusto natin sigurista tayo, hindi tayo nagkakamali sa lahat ng desisyon, gusto natin very clear, at anong nangyari? Nawawala na ang trust natin kay Lord kasi merong trabaho binibigay sa'yo, ano kaya yan? Sigurado kaya ako dyan, na pag pumunta ako dyan, ito yung sweldo, maganda yung workplace, magaling yung boss ko, maganda yung mga kasama ko ba, makakasundo ko lahat? Dito, di ba? Ganun tayo, sigurista lagi. Pero we need to trust God's goodness instead of clarity. Sino nga po dito may asawa? Taas nga po ang kamay. Ayan. At gusto mag-asawa. Ayan. Okay, di ba? Di ba nung mag-asawa ka, may checklist ka? Correct ba, Ate Cynthia? May checklist ka nung mag-asawa? Wala. O sige, si Ate, ano na lang, may checklist ka ba nung nag-asawa ka? Meron. Ilan ang tama sa checklist mo? Lahat ba? Tama? Sakto. Okay, checklist. Number 1, pogi. Number 2, guwapo. Number 3, may trabaho. Diba? Siyempre naman, magkakasawa ka, laka naman mo lang trabaho yan. Narinig ko yung isang nanay ng kaibigan ko, requirement sa anak niya na mag-aasawa o maniligaw, may SS at may pag-ibig. Bakit? Ibig sabihin may trabaho. At saka, permanente. Hindi ka naman mag-SS at pag-ibig, hindi permanente ang trabaho, di ba? Okay. Christian, check. Di ba? Naku, ang ganda talaga ng buhay ko pag siya nilapag-asawa ko kasi perfect yung aking mga di ba? Gwapo, ganyan, lahat, di ba? Yes, Lord, mag-aasawa na talaga ako. Di ba? Ang ganda ng buhay ko pag siya napang-asawa ko. Di ba? Pero sabi mo sa katabi mo, walang ganun. Di ba? Walang ganun. Kasi, pag nag-asawa pa lang kayo, nandyan pa lang magsisimula ang Kalbaryo, sabi ko. Kasigalahan, di ba? Kagandahan ng buhay. Ano pa? Kabutihan ng Lord. Nung mag-asawa tayo, hindi binigay ni Lord ang picture na magiging buhay nyo. Kasi baka hindi ka mag-asawa, tama? Kasi baka hindi ka mag-asawa. Ang sabi lang ni Lord, sige, nagmamahalan kayo, may promise ni Lord na ganito, mag-asawa kayo. Sapagkat doon nyo palang nilalakaran, di ba? Walang clarity, walang assurance na ang buhay na mag-asawa will be perfect. Pero pagkasama mo ang Panginoon, nilalakaran mo, ano pa mangyayari doon? Gumaganda ang buhay, masagana, nandun po yung joy. Lalo na kung pareho kayong Kristiyano, sabay kayo naglilingkod sa ating Panginoon. Kagandahan mo yung unti-unting pagagandahin ni Lord ang buhay, walang clarity. So kung may nanliligaw sa iyo, alam mo, Kristiyano, at meron namang mensahe ang Panginoon, kasi clear po yun sinasabi ng Panginoon, lakaran mo na yun. Kasi huwag kang ito kaya siya, saka mo palang makikita ang big picture pag nandoon na. Anong gusto ng Panginoon? Mag-trust ka lang sa Kanya. Sapagkat, hindi mo laging clear nating nakikita ang future. Ito po ay habang dahan-dahan tayong lumalakad. Meron pa nagsabi, bakit ang bata pa namatay na? Ay dapat ilang edad ba para mamatay? Di ba? Kasi question natin ni Lord, bakit? Bakit ganun, Lord? Ba't namatay agad siya? Ay, ang bata-bata pa niya. Sabi ni Lord, bakit dapat ilang age ba mamatay ang tao? Di ba?
Meron naman, naku, 90 na pero malakas pa yan. Bakit kaya kinuha ni Lord? Diyos ko, puro bakit? Sabi naman dito, ano age mo dapat? Pag bata, bata. Pag matanda, bata pa rin. Di ba? Bakit? Hindi po nauubos ang ating tanong. Pero sabi po dito, your word is a lamp to my feet and a lamp to my path. It emphasizes the guidance and direction that Scripture provides in our lives. The Lord will lighten the lamp in every step. Ito po yung sinasabi natin, magtiwala lang tayo sa Panginoon sapagkat bawat hakbang natin at tayo titiwala, umiilaw ng umiilaw. Unti-unti, pinapakita ng Panginoon. Hindi po natin agad nakita yung buong scene, yung buong kabuuan. Sapagkat ang Panginoon gusto niya patuloy tayong umaasa, nagtatrust. Sapagkat unti-unti niya iniilaw, pinagiliwanag. Sabi nga ng song, if we can see His hands working, then trust His heart. Kaya po ito yung mga tanong lagi, Lord, bakit? Na hindi na ubos na bakit? Ang ganda po sabi ng song, hindi mo nakikita sa oras na ito na kumikilos ang kamay ng Diyos sa buhay mo. Pagkatiwalaan mo ang puso ng Diyos. Amen po ba? Ang ganda ng song na yun. Trusting God's plan, especially when clarity is lacking, requires surrender and faith that goes beyond understanding. Tayo po ay sinusurrender natin at ang ating paniniwala doon sa abot, hindi abot natin maintindihan. Basta tayo lang ay magtiwala sa ating Panginoon. Okay? Sa Hebrews 11 says, faith is confidence that in what we hope for and assurance what we do not see. Diba yan? Meron kang pag-asa at assurance doon sa mga bagay na hindi mo nakikita. That's hope na pinagkakaroon sa atin ng Panginoon. God's plan may not always be clear, but faith is trusting His goodness even when clarity is absent. We need to focus God. When clarity is missing, focus on what God has promised rather than what you don't understand. Kasi nakapokus tayo, hindi ko maintindihan. Pwede bang baliktarin naman natin, di ba? Focus on yung promise ng Panginoon. Okay? Sometimes we need to embrace yung journey natin. Bakit natin ito pinagdadaanan? God's plan unfolds gradually, dahan-dahan, teaching us to trust Him step by step. Instead of seeking immediate clarity, focus on growing through the process of God. Okay? God often uses seasons of uncertainty to strengthen our faith, character, and dependence on Him. Hindi lahat may sagot agad ang ating Panginoon. Sometimes, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 1 year, 5 years. Diba? Bakit po? Gusto ng Panginoon na ikaw mismo ang mag-build ng iyong faith, nakaralo ang iyong faith. Meron pong isang kwento. Sabi pa dito, in uncertain times, we are called to focus not on the chaos or confusion around us, but on the unchanging character of God. Nagbabagong panahon, nagbabagong sitwasyon, pero mayroong isang Diyos na hindi nagbabago. Amen po ba? So we need to taste and see that the Lord is good. Minsan hindi natin na-experience ang goodness ng Diyos because of uncertainty. At minsan naman is we have broken relationships, meron tayong unforgiveness sa ating puso, kaya ito ay mga hadlang. Okay? So sabi, taste and see that the Lord is good. Naramdaman niyo na ba? Natikman niyo na ba? Nakita sa buhay niyo that the Lord is good. Meron po isang kwento na noong unang panahon po, isang barangay, meron po isang isang barangay, na meron po isang very popular na panadero, o kaya baker, di ba? And he decided na magtaos ng handaan upang ipagdiwang ang anihan kasi nag-harvest sila eh. Gumawa siya ng espesyal na tinapay. So hinaluan niya ng honey, cheese, at lahat ng mga masarap na pampalasa. At nangakong ito ay isi-share niya, ipapakita dun sa mga kababayan niya. To celebrate the goodness of God because of they have a good harvest. So na magtipon-tipon na po sila, inibitahan niya lahat ang mga kababayan niya, kabaryo. Isa-isa, sila, hesitant sila, di ba? At
Ayaw nilang sumubok. Sabi niya, kasi nakahain na eh. So, hindi natin kung nahihiya pa sila, pero ayaw nila, wala pong kumukuha. Sa wakas, meron po isang bata na humakbang. At siya po ay kumuha ng isang piraso at ang kanyang mga mata ay biglang ningning sa tuwa. Sabi niya doon, ang tamis, ang sarap, ang linamnam, ang sigaw niya. At dahil po doon, unti-unti lahat na po sila ay kumuha ng tinapay at kumain. Napuno po ng usapan, kwentuhan, dahil po meron silang pinagsasaluhan. At habang sila'y nagbabahagi ng tinapay, pinag-usapan nila ang kanilang mga biyaya at yung kanilang ani, di ba? Sa araw na yun, natutunan nila na ang pagtikim at ang pagtingin sa kabutihan ng Diyos ay madalas nagmumula sa karanasan at bukas na puso. Di ba? Nakahain na pero ayaw nilang kunin. Bakit? Nag-aatubi sila. Meron mga hindrance. Sabi dito, anong kwento mo ng goodness ni Lord sa buhay mo? Kumaya po, o kaya i-share niyo yan. Ano ang goodness? Sabi dito, walang kwenta ang buhay mo kung walang magandang kwento ng ating Panginoon. Bakit? Bakit pa tayo naging Christian kung wala naman tayo magandang kwento about the Lord, about His goodness? You will not taste and see the goodness of God, especially in uncertain times, if you will not trust Him. Ako po, always, personally, sinasabi ko sa iyo, paano kaya kung hindi ako tumugon sa ating Panginoon? Diba? Siguro, nandun pa rin ako sa alabang, diba? Isang ordinary tao, pero sabi ko nga dito, nung tumugon ako, sabi ng Panginoon, you go to a faraway place. Hindi ko alam ano po yung dadungan ko sapagkat wala naman akong kilala. Pero unti-unti po in-unfold ng Panginoon, ipinakita niya ang bigger picture, the clearer picture, and that is ang paglingkod sa Kanya. And that is the joy. Alam niyo po ba, iyan ang kaligayahan na hindi kayang bayaran ng kahit anumang salapi. Pwede po ba tayong lahat ay kayo? Sabi po dito sa Psalms 38:4, taste and see that the Lord is good, blessed is the one who takes refuge in Him. So what we need to do, trust God's goodness in uncertainty. Trust God's goodness is our refuge. Trust God's goodness instead of calamity.